Good day mga ka-farmlet. And so new property po tayo today. Ang location po nito is Tagkawayan, Quezon mga ka-farmlet. So ang sukat po ng property is 4 hectare and mga ka-farmlet. Bali mga ka-farmlet, so dito po siya magbumula. Ayan, so bali ito po yung boundaries niya. Itong kahoy na to. Ayan, babaybay po yan dito sa kabila. And then yung bakod na yun mga ka-farmlet, so yun po yung boundaries ng property. Yun. So wala po tayong kakaligawan mga ka-farmlet. Kasi may bakod na po yung property. May bakod po itong mahogany mga ka-farmlet paikot. Ayan. So, ito. Ayan. So, bababa naman mga ka-farmlet, may bakod po itong mahogany. Ayan. So, bali yan po yung boundaries niya. Yung kabila ng mahogany mga ka-farmlet is sa ibang property na po. And then, yung left side ay sa atin mga ka-farmlet. And then, nakagandahan yan mga ka-farmlet. Yung mahogany po ay sakop natin. Pero if ever po lumabas yun sa sukat, sample, i-relocate natin ng bago. And then, lumabas po itong mahogany na to. Babayaran po yun ng kabila kasi yung may-ari po nitong property ay nagtanim yan. So, yan. Yun ang kagandahan dito mga ka-farmlet. Bali, tuhog po ng kalsada yung property. So, left and right po yung property natin. Bali, dalawa po yung frontage niya. And then, ang frontage po ito sa kalsada mga ka-farmlet, it's almost 100 meters po. Ayan, bali, may source na rin po ng kuryente sa loob ng property. And kaya, no worries po sa electric supply. Sa source naman po ng tubig, pwede tayo mag-deploy mga ka-farmlet kasi hindi pa po ito abot ng Nawasa. Ayan. Bali, Nyugan po ito. So, yun. Ay, si locator natin, si Kuya Freddy. And mga ka-farmlet, bali, yan po, may puno ng mangga sa loob ng property. And so, malaki na po ito. And then, nakagandaan dito mga ka-farmlet is may part na po na cemented. Ayan. So, yun mga ka-farmlet, 30% rough road siya and then 70% po yung kalsada na mula National Highway. So mag-drive po tayo ng almost 15 to 20 minutes and then may dadaanan po tayong rough road. So yung rough road niya mga ka-farmlet, it's 30% and then yung cemented naman po is 70% mga ka-farmlet. So mula doon sa pinagmulan natin kanina, abot din sa may tao na yan. So yan po yung frontage niya mga ka-farmlet. Left and right po yan. Possible po 100 meters or more yung frontage po niya sa kalsada. Yan, manggahan po rin itong mga ka-farmlet. Pasukin po lang po natin yung left side ng property. Yan. So 100 meters po ang frontage. Ito ang kagandahan din mga ka-farmlet. Pagbaba mo ng sasakyan, property mo na. Kasi tabing kalsada, no need na natin kumuha ng right of way para makapunta sa property. Ayan. So, medyo hili po yung nilalakaran natin. Pero ang good thing dun mga ka-farmlet, hindi naman po ganun kataas yung hili niya. Ayan, kaya good na good po ito kahit all this na. Yan. Bali, may star apple din po sa loob ng property mga ka-farmlet. Yan. So, bali ito po yung tok-tok niya. Tok-tok yung ibabaw ng property. Ayan. Medyo hili siya, pero platted naman po yung taas niya mga ka-farmlet. Ayan. So, may mga hardwood po yan. And then, may fruit bearing trees din. Star apple. Ayan. Bali, mga ka-farmlet, mahuganihan po yung baba niya. Ayan. Mahugani po yan paikot. So, hindi lang natin ma-estimate. Possible. Lampas po siguro ito ng 500 kapuno ng mahugani. Siguro po mga 1,000 puno ng mahugani more or less. Estimate lang po natin yan. Pero i-clear din natin sa mismong owner. Kung ilang puno ba yung mahugani niya. Yan, kasi puro mahugani po itong part na to. Ayan. So, dala natin yung mga ka-farmlet. Yan, puro mahugani po ito. Yung part na yan. Then, paikot po yan. Puno ng mahugani mga ka-farmlet. Kaya, if mabili natin yung property, possible, 30 to 40% po ng investment natin possible na bumalik if may benta natin yung puno ng mahogany. So sa ngayon hindi pa po kalakihan yung iba. Naghihintay pa tayo na at least 5 to 10 years bago natin ibenta. So yun. Kaya possible din po siguro kaya ganun ka taas din yung price niya may mahogany po sa loob ng property na pwede rin natin ibenta. If ever po. Kaya medyo mataas din yung presyo niya. Ayan. So yun, bali ito po yung pinasukan natin. Malaki na yung puno ng mangga niya and then namumunga na po ito. Ayan. So yun lang mga ka-farmlet, ito lang yung mataas na part ng property. And then papasukan po natin yung kabila niya. So ito pong left side ay
estimate natin 1 hectare, and then yung kabila po ay 3 hectare ano. So yun po yung estimate ng locator natin. Yan, may poste po ng kuryente. So papasukin natin yung right side ng property mga ka-farmlet. Yan. So nyugan po ito. Ang kagandahan dito mga ka-farmlet, sa babaan pa po ng nyug niya. Ayan. Halos takaran pa lang. Ayan. So tamang-tama po ito kung retirement plan ang hanap mo, kasi pagbaba ng sasakyan, property na, kasi ang edad naman po natin ay hindi sa pabata. Patanda tayo kumbaga pahinga mga ka-farmlet, kaya much better na kukunin yung property yung no need mo na maglakad. Yan, so may mga bagong tanim din po ito. Yan, para if ever i-clearing natin ito mga ka-farmlet, itong matataas na to, so may kasunod na siya agad na namumunga na po ano. Yan. So may mga kasunod na agad siya. Medyo madamo lang yung property, pero mabilis lang po linisin yan. Ayan, so marami naman po possible na tao na makuha tayo para maglinis ito ano. So isa rin po yung source of income ng mga tao dito mga ka-farmlet. Ayan, paglilinis ng property. Ayan, kasi kalimitan po ng tao dito ay halos lahat may farmlet ano. Yun. So nyugan po ito mga ka-farmlet. And then bali ito po yung kalsada niya. So diyan po tayo galing kanina. Doon tayo nagmula. And then yan po yung barangay road ng property mga ka-farmlet. Estimate po natin it's 15 to 20 minutes po ito mula National Highway in town proper po ng Tagkawen, Quezon ano. Yun. So may overlooking na part. Ayan. Tignan natin. May mga ilan din po itong puno ng saging. Ayan, kaya kung mahilig ka magtanim, ay tamang-tama po ito, and then mag-alaga ng hayop mga ka-farmlet ano. So yung mga boundaries mga ka-farmlet, pwede po natin taniman ng fruit bearing trees, kakao, lansones, rambutan. So marami po tayong pwedeng gawin sa property ano. Yan yun po yung mga boundaries, and then may tanim naman na siya, and then yun mga ka-farmlet, pwede tayong mag-alaga ng hayop ano. So pwede po tayong mag-livestock dito. Pwede tayong mag-alaga ng baka, kambing. So baboy mga ka-farmlet, pwede at least 50 to 100 heads. Kasi lalampas tayo ng 100 heads, need na po natin ng zoning permit mga ka-farmlet. Ayan. So ito pong nakikita nyo sa video, dala pa po ito ng property. Abot dun pa po ito mga ka-farmlet. So malawak po ito. Kali 3 hectare po ito. Itong right side niya. So yung left side po, possible 1 hectare ano. And then total po nito is 4 hectare mga ka-farmlet. Yan. So may dalang kita rin po sa property, kung familiar po kayo dito. Yan. So may bunga na. Namumunga na siya mga ka-farmlet. Yan. Ano po bang tawag sa inyo dito? Sa amin po ay daranghita. Yan. So may bunga na. Tikman natin kung matamis ba to. Ayan, so medyo maliit pa mga ka-farmlet. Ayan. So I think may 3 puno lang po ito. Ganda lang kita niya. Ayan, so ito yung kalawakan niya mga ka-farmlet. Ayan, so yung nyugan po nakikita mo, dala po ng property ano. So slide hill lang po ito. Pero hindi naman siya ganun kataas ano, o kalalim. So slide lang po yan, kaya good din po ito kahit may edad na. Kasi wala naman tayong aahunin na mataas na part ano. Ayan. So dala pa po ito. Yan. Itong kapantay na to mga ka-farmlet. Kung mahilig ka magtanim mga ka-farmlet, tamang-tama po ito. Sa hayop mga ka-farmlet, kailangan lang natin bakuran yung gilid ng property para if ever mag-alaga ka ng hayop, hindi pupunta sa kabilang property ano. So pag nalinis natin, if malinis natin yung property mga ka-farmlet, ayan, so ito po yung possible na itsura niya ano. Ayan, so ganito kalinis mga ka-farmlet. So malinis po yan. Medyo mainit lang ngayon sa atin ano, sa Quezon, kaya medyo brown
Pero if maulan po, so Carabao grass po yan at green na green yan mga ka-farmlet. Napakaganda po ng property pag Carabao grass. Ayan. So ito mahogany pa rin. And then yun mga ka-farmlet, may rambutan po sa loob ng property. Ayan. So rambutan po ito. Ayan. So yun, may star apple din. Tawag dito mga ka-farmlet. Santol. Ayan, may santol din po sa loob ng property. And productive naman po yung property mga ka-farmlet. Ayan. And then yun, so pwede lang po natin dagdagan yung fruit bearings niya. Ayan. So yung takaran pa rin po ang nyug dito mga ka-farmlet. Ito pong nakikita nyo sa video ay dala pa po ng property. Malawak pa po ito. Ayan. So may sagingan din po ito. Ayan. Ito santol mga ka-farmlet. Ayan, puno ng santol. Then yun, sagingan. So may bunga na. Ayan, if mag-viewing kayo mga ka-farmlet, aabutin nyo pa ito. Yan, isang buwig na saging na yan. So pwede po natin yung iuwi. Papaalam lang tayo sa may-ari. Ayan. So halos mahugan po ang tanim nito. Ayan, bali ito po yung boundaries niya. Yung mga ka-farmlet. Itong mahugay na to sa gilid, kaya wala kang kakaligawan sa property. Ayan, so paikot po yan, may tanim. Kaya kitang-kita mo yung boundaries ng property yung mga ka-farmlet. And then dito po maganda magtayo ng kubo, rest house, or bahay na rin kasi overlooking po itong part na to. Yan, wow. So overlooking ka po pag nandito ka nakapwesto. So yun, santol pa rin. Yan, yugan. Yung kagandahan to mga ka-farmlet. Ayan. So maganda po itong property na to. Accessible puntahan. And then banayad po yung property niya. So may part siya na hili, pero hindi naman po ganun katarik o ganun kataas. Ayan. So ito lang po yung part na hili niya. Banayad naman po ito. Ayan. May kawayan din po sa loob ng property. Ayan, kung gusto magtayo ng kubo, rest house, so no need na natin bumuli sa labas mga ka-farmlet. Kasi may kawayan na po sa loob ng property. So yun na lang yung gagamitin nating materyales. Ayan. So yun, may backyard. Yung mga ka-farmlet, if mag-harvest ng nyog, bali dito po nila dinadala yung product. So ito po yung bulat ng nyog, sinusunog nila para hindi maipon. Ayan. So kaka-harvest lang po nito, kaya kung papansin mo, mountain na lang yung bunga niya. Ayan. So ito po ay hina-harvest every 45 days and then may iwan. So next month, bali ito naman po yung harvest nila. Ayan. So okay, every 45 days po ito. So sa ngayon, ayan, so iniipon po nila doon yung product, yung buo ng nyug. Gandahan dito mga ka-farmlet. Ayan, medyo hili yung property. Ipilaglag mo yung bunga niya, so may ipon po dito sa baba. Ayan, so ipon na ipon po yan. Ayan, bali may backyard. So yung mga ka-farmlet, pwede po tayo mag-alaga ng baboy at least 50 to 100 heads. If 100 head pataas, so need na po natin ng zoning permit mga ka-farmlet. Ayan. So ito po yung sagingan na part niya. Ayan, so yun mga ka-farmlet. Ayan, sana nag-enjoy kayo. So yun, isa po ito sa recommended ko rin mga ka-farmlet kung oldies ka na. Kung retirement plan ang hanap mo, so okay po ito kasi pagbaba ng sasakyan, property na. So no need na natin kumuha ng right of way or maglakad ng malayo para makarating sa property. Ayan, so bali mga ka-farmlet, so ilalagay ko na lang po yung price dun sa details. And then kung interested po kayo, i-message lang po sa Viber, WhatsApp. Ayan, so kasagot naman po tayo. So yan, ideal farmlet po ito mga ka-farmlet.